Yung isa, 431 niya. Actually, tama si Jock, no? That the economy is in a better state than before bago siya umalis. Ano ba yung before nito? Pandemic. Malamang better ka ngayon. Kasi nagbukas na. Diba? Ang tanong, ganito. Kasi Black Swan yung pandemic eh. So usually, this is an outlier. So, para masabi mo better yan, tanggalin mo tong pandemic period. Iko-compare mo siya ng 2019. Are we better? Is our economy better than 2019? Kasi grabe yung 2019 economy natin, ha? Ang ganda nun, ha? 2019 was definitely better, Sas. Ang alin? 2019 was better. Yung economy before the pandemic was better than it is today. So that is how you compare it. Ngayon, kung ang iyong reference point ay pandemic, Diyos mio, girl. Kung hindi ka mas better sa pandemic economy mo, ano nangyari sa'yo? Di ba, baseline natin from pandemic. Pero, Doc, Prof, ano ba yung mga, sa tingin nyo, true indicators of economic growth? Like, everyone's talking about GDP and GNP, GDP, pero from tayong inclusive growth, coach, eh. Yung inclusive growth, yan yung sinasabi natin na kung baga, yung growth maramdam ba ng tao. So ano-ano yung mga tinitingnan mong indicators dyan? So yung absolute poverty, di ba? So yung absolute poverty, yung porsyento ng nahihirap sa isang bansa, no? Yung trend ng absolute poverty is pababa na yan. So pababa na talaga yan. So even bago pa nung panahon ni BBM, panahon ni Pangulong Duterte, talagang imagine noong 1965, ang porsyento ng mahihirap sa Pilipinas almost half is mahirap. Ngayon nasa around 14% na lang siya, 15 diyan na lumalaro. Bumaba na talaga siya over the past 50 years, no? So yun. Ikalawa is isa pang indicator is kung nag-grow nga yung economy mo, pero anong klaseng mga trabaho naman yung nag-generate. Kasi yung trabaho importante yun, kasi yung trabaho that brings incomes to people, di ba? So halimbawa kung yung mga trabaho na generate precarious yung mga trabaho. Kumbaga puro endo, 'di ba? Yung mga puro contract lang, tapos maliliit ang sahod. In paper may present ka na okay, we're generating jobs, pero yung quality ng jobs mo hindi maganda, hindi ba? So isang indicator din na tinitingnan namin 'yan, mga economists. Isa pa is tinitingnan din namin yung affordability. That's another issue. How affordable are basic commodities to people. Kasi nga, kahit nga may income ka, pero hindi mo naman ma-afford yung mga bilihin, nag-grow nga yung economy mo, wala ring size. Di ba? So, ang issue natin ngayon is affordability. Di ba? Makikita mo sa Pilipinas, pagka may mga survey na lumalabas, di ba? I think it was Pulse Asia, they asked, ano yung mga top concerns ng average Filipino? Inflation. Yes. So inflation is number one. Joblessness is another. Yung job generation, poverty. Makikita mo na yung mga top issues natin palagi sa mga surveys. Always economic sa mga tao. Kaya nga nagtataka ako itong ating government kung ano-ano mga priority. Hindi nila tingnan ng mabuti yung economics kasi nga yun yung ramdam ng tao. Diba? Yun yung concern ng mga tao, mga kababayan natin. So yun, alam mo coach, pag titingnan mo kasi ang economics, particularly yung growth, kailangan holistic yung approach mo dyan. Hindi lang... Hindi mo... Yes, sige, go ahead. Maidadagdag ako dyan ko. If you want yung kung data, kasi yung si Dr. Bato kasi developmental economist to eh. Kaya ganyan yung sumagot. Hindi yan yung typical economist na. True. Mas maganda nga yun diba? Para at least kung yung mga manonood, mas maintindihan nila. Na-educate. Para may dadaglag ako, if you like to yung figures, ang titingnan mo, ang isa sa mga magagandang measures dyan is yung infant mortality. So, titingnan mo yung trend ng infant mortality, and isa pa is electricity generation. So, kasi why electricity generation? Kasi a vibrant economy requires electricity. So the more that your country produces electricity, it means na grabe yung ka-vibrant yung economy mo.
And then, bakit infant mortality? Kasi it shows the overall health of your economy. Kasi it's very, very, kasi crucial yung first 5 years ng bata eh. Ay, first 5 months ba? Ano ba yung Dr. Bata yung standard? First 5 months? First 5 years? I think yung first 5 years yun eh. Kasi maraming irreversible na mga sakit, no? Bawa yung stunting, no? Irreversible yun. So, yung unang 5 taon yun ang tinitingnan. So, pag tinignan mo yung first 5, meron talagang mga graph doon, yung mortality rate ng mga nandong mga bagets. So, doon mo makikita, ako yun ang tinitingnan ko, yung infant mortality. Kaya pag tinignan mo yung Vietnam, yung Bangladesh, yung China, pag tinignan mo yung infant mortality nila, talagang, wow, talagang, alam yung decline talaga. Sobrang, tapos yung electricity generation nila, sobrang steep din nung taas. And then, galing na. Ito, madagdag ko lang sa electricity. Kasi ganito yan eh. Ang electricity generation, importante yan. May dalawang klaseng consumers ng kuryente. So you have household consumers and then you have industrial users. Makikita mo yung Vietnam, mas kakaunti ang populasyon ng Vietnam kaysa sa atin. I think mas malaki ang populasyon mas malaki tayo. Pero makikita mo yung for yung population nila mas maliit, pero mas malaki yung electricity generation nila kaysa sa atin. Mas malaki. So isa lang ang ibig sabihin no. Yung difference nung household usage ng electricity, yung difference at saka yung total production nila ng kuryente, it goes to manufacturing. Yes, industrial. So, ibig sabihin, commercial industrial use yung kuryente. Exactly. So doon mo makikita, kaya tama si Sasa, no? Isa sa mga importanteng indicator ng economic development is yung electricity generation. Kasi doon mo makikita kung gaano kalaki ang napupunta sa industry. At kaya no wonder, no, economically, nalagpasan na tayo ng Vietnam is yung kanilang industrial base is lumalago as shown by their industrial electricity consumption. Mas maliit ang populasyon nila kaysa sa atin, pero mas malaki yung kanilang production ng kuryente. Bakit? Kasi yung industriya nila kailangan ng kuryente. So, at hindi lang yun, yung kuryente nila mas cheaper kaysa sa atin. Diba? Kaya nga doon pumupunta yung mga manufacturers kasi nga mababa yung cost of production kaysa sa atin. Kaya nga may nagtanong nga kanina, okay, foreign ownership. Magpapa-foreign ownership ka nga, ang laki ng cost of doing business sa Pilipinas, useless din yung yung pag-i-invite mo ng foreign investment kung hindi rin conducive yung country mo to attract these kinds of investments. Hindi nga makaproduce hard. Alam mo on that front, lisensya, teka lang, bago kita coach, yung lisensya, di ba? Yung lisensya, papel ang bibigay sa iyo. Imagine, pupunta ka ng ibang bansa para mag-drive. Tatanungin ka, ba nasa Switzerland ka? Di ba? Gusto mong mag-rent a car, nasa Lausanne ka, mag-drive ka, pawot ng Locarno. Gaganda ng lugar na yan. Hihingang ka ng lisensya. Do you have a driver's license? O pinakita mo papel. Hindi ka, I mean that's bullshit. Like anong klaseng banana republic na bansa yan na lisensya papel, hindi ba? Nakakahiya. Hindi po Banana Republic, Ensaymada Republic. Ensaymada Republic with cheese sa ibabaw. Okay. Sandali lang, isa lang coach, bago kita. Lahat ng tao dito, ensaymada, polvoron. Ano ko lang research tuloy. Isa lang coach. I-send ko sa private chat. Ano mo na lang Joey yung ilalagay ko. So may bago kasi ngayong index. Maganda kasi itong index na to kasi makikita mo kung saan nagkukulang yung bansa mo, yung Berggruen Governance Index. Kasi pa to, regime neutral. So, makikita mo dyan na bakit pwede mo i-correlate yung maraming bagay, yung organizational efficiency, yung iba't ibang index ng magandang governance. Bago lang to eh. Tapos makikita mo talaga dyan yung talagang, pag nakita mo yung Pilipinas, makita mo talaga, swak to eh. Tama nga yung kulang. Alam mo yun na meron silang iba-ibang indicators nung good governance eh. Tapos yung sinasabi ni Dr. Bati yung papel, kasi very important yan eh. Kasi titingnan nung
diniscuss namin to nung last live ni Joey na titingnan syempre ng mga investor mo, no, na what is the capacity of your government in order to produce services. Kasi yan ang isa sa mga major indicator ng efficiency ng bansa mo, no? Kung ang binibigay mo, kung 99, Diyos ko, mga bata pa kami nito ni Dr. Bato, no? Nakikita pa ako ni Dr. Bato naglalaro ng volleyball sa quadrangle ng San Beda. Pinag-uusapan na yung national ID system. 2024 na ngayon. My God! Parang may mga kaklase na kami. Issue pa yan. FBR time pa yan eh. Yung national issue. Hanggang ngayon, hindi ko natin natapos ang national ID. Kaloka. Hindi kasi may corruption din sa cards eh. May corruption eh. So may mga, ayon sa mga rumors, na may mga grupo-grupo dyan na they were arguing kung sino mag-iimprenta ng mga ID cards, di ba? So, and again, yung ganyang klase na dynamics within the government, yun din ang sumisira eh. It's all corruption eh. Yun ang sumisira sa reputation ng ating bansa. That's actually bad reputation. Makita mo may Filipino na gusto magrenta car sa ibang bansa, papakita mo papel, di ba? Or for example, may foreign investor pumunta ng Pilipinas. Siyempre may mga staff sila na galing sa bansa nila. Gusto nilang kumuha ng lisensya sa atin, right? Temporary license, I mean, it's embarrassing na ganyan yung klase na sistema na meron tayo. So, meron din kasi yung reputational issue eh. Yung mga countries din kasi may reputation yan. At yung mga foreign investors, they look at reputation as well kasi that is a signal of governance. Kagaya na as reflected dun sa index na pinakita natin kanina. It's a sad state of affairs talaga na ganyan yung sitwasyon. Sana naman maisaayos yan sa lalong madaling panahon. If the government was serious enough na gusto nila mag-attract ng investments. Diba? Kasi yun yung yun yung pinaka problem natin. Parang feeling ko lagi ko nung naririnig yan noon pa eh, 'di ba? We're doing our best to attract foreign investors, pero tulad nga sabi ni Dr. Bato, tsaka ni Sas, di ba? Like, what will entice us to go to your country and invest there? Di ba? So from an economic perspective, ano ba yung mga pwede nating solutions para, alam mo yun, mag-iba yung perception na ganun, di ba? Kasi everyone's saying, okay, we need foreign investment, we need people to put money in the Philippines, pero yun nga, it's too expensive, di ba? It's not really economically and financially viable. So, paano na yun? It doesn't really translate kasi yung goals sa policy. Recently, ito yung disconnect na nakita ko na parang, this administration doesn't really know what it wants. Example, ito. Di ba, every time na magta-travel, every time na lalabas ng bansa yung Pangulo, ang lagi niyang sinasabi because gusto niyang kumuha ng mga investor para sa renewable energy. Isa yun sa mga isa yun sa mga nasa checklist niya parati every time na nagta-travel. Now, in the Philippines, isa sa mga hindrance niyan is that ang generation is an open yung free market yung generation. Anybody can just set up a power plant. However, if you are going to set up a renewable power plant, the one that will exhaust the natural resources or utilize the natural resources, kailangan 60-40 ka. Kailangan 60-40 ka. Hindi ko alam kung meron ng mga changes or meron ng mga modification or whatsoever. But the Constitution says may limitation siya talaga doon. Now they are talking about constitutional change. Okay? So may PI, kine-question yung PI, pagkatapos the Senate wanted to pursue constitutional change. But Senate wanted to amend only 3 aspects, only 3 economic provision in the Constitution. Public utilities, basic education, at saka advertising. Asan yung asan yung sa utilization ng mga natural resources? I mean, you also have to talk about that because you talk to a lot of foreign investors to come over and invest in renewable energy, and you also discuss for so many times na
yung investment, yung foreign equity limitations, restrictions, yung isa sa mga nagpapa-turn off dyan. Then why are you not translating it into policy? Pero I think Joey, no, I think we touched on this dating live, yung about sa education, kasi na parang it makes sense na, you know, kasi tayo 24, all year sunshine tayo parang the Philippines is a good place to set up a university. And then you do have a lot of educated educators. Kaya nga maraming teachers na pumupunta ng ibang bansa So it makes sense. Tas yung advertising, kasi I think, kasi ito pinag-uusapan namin ni Dr. Bato, no, na ang Pilipinas kasi, ang ating development, it didn't follow the traditional development na from agricultural, nag-industrialize ka, and then after you industrialize, saka mas tumataas yung share ng commercial, service sector mo. The problem with the Philippines is from agricultural, yung industrial mo, tapos ang namayagpak yung service sector. It's hindi siya traditional development. In a sense, we are like mini India. Ganun kasi ang India, no? Mas namamayagpak yung service sector nila kaysa sa industrial sector nila. Ang Vietnam and China are following the same traditional trajectory, like what they had in Europe, in the United States, na agricultural, industrialization, and then commercial. So, yung advertising, I think it makes sense kasi mahal na kasi ang advertising services in other countries. So it makes sense na we would like to attract that market, na mag-i-invest sila sa Pilipinas, na marami kang talents. Actually, marami tayong advertising talents and marketing talents sa Pilipinas. And syempre, yung mga investors, they would like na mas mataas yung kanilang equity stake, like 100% ownership of the company. Pero tama ka na, paano yung iba? Ano to? Ito, pinakita natin kay Joey, scroll up mo nga yung data natin. Pakita natin kasi baka sabihin na naman ng mga fake news tayo Sige, click mo yan. Click mo yung 25 years, Joey. Halaga yung 5 years. So yan. Sige, click mo yan. Go. Click mo lang. Okay. Pakita mo. Yan ang manufacturing as percentage of GDP. Ano sabi ko? Pinakamababa sa kasaysayan. Look at this. We are around 17% when before we were around nasa mahigit na 25% ng GDP is manufacturing. So this is very alarming. Kasi makikita mo kung gaano nalalagas na yung manufacturing sa ating bansa. Right in front of your eyes. You see the data right there. Yeah. Manufacturing value added as percentage of gross domestic product. So I mean, what is going on, di ba? And by the way, hindi lang naman yan recent that has been that the downward trend has been ongoing na magbuhat nung early 2000s. So panahon ni Pangulong Erap pa yan noon, nag-start yung downward trend na yan. But still, you see, the lowest in recorded, at least dito sa data na meron tayo, is 2022, pinakamababa. Yeah. So, sandali lang, Dr. Bato, meron akong sagutin dito, sabi ni Brad Pards, but India now is trending towards industrialization. Hindi mo nakigets yung punto ko. Ang punto ko is, nauna ang commercial, ang service sector before industrialization. Iba kasi ngayon trend. Ang trend is agricultural to industrialization and then service sector. Wala. It is, pag nauna kasi yung service sector mo sa industrialization mo, the labor tends to be higher. Saka yung India, mahirapan sila mag-full industrialization kasi nga, hindi pa nila nare-resolve yung contradiction ng internal culture nila. It's still a very feudal country. You cannot fully industrialize if you still have a feudal structure. Kaya nga ang United States, it was so easy for them to industrialize
Kasi hindi sila katulad ng Europe na merong feudal, na meron talagang grabing feudal structure. The Philippines is still largely a feudal structure in terms of economy and politics, and as well as India. China and Vietnam, as socialist countries, they believe that you have to demolish the feudal structure of your country. Kaya nga nagkaroon ng communist revolution sa kanila. So now, kaya nga sila mas better yung kanilang trajectory into capitalism kaysa sa Pilipinas. Okay, Dr. Batu. Hindi kasi yan yung school of thought ng development, di ba? So magta-transition ka from agricultural, and then pupunta ka ng manufacturing, and then pupunta ka ng service economy, ano? Ang akin namang view dyan is, sa totoo lang, yung service is okay. But the problem is, medyo may baba din yung value added ng ibang mga services din eh. Hindi kasi laki ng value added ng heavy industry or manufacturing, di ba? So, by the way, may mga manufacturing din na mababang value added. Yung kagaya nangyayari sa Pilipinas, light manufacturing lang yung meron tayo. As shown nga dito sa datos na meron tayo, di ba? So, ang issue dyan is how would you attract, yung klase ng manufacturing na kagaya ng 1990s na makita naman natin sa datos na mas malakas yung manufacturing natin kaysa sa ngayon, ano? So, paano mo ma-attract yun? Unfortunately, napag-iiwanan tayo kasi nga napupunta na sa Vietnam, nasa Bangladesh na yung mga manufacturers, nasa Malaysia, di ba? Nasa Indonesia na sila, sa China, kasi nga hindi conducive yung ating industrial policy na to attract. Actually, we have virtually non-existent industrial policy and hindi naman magiging ganyan yung datos na yan kung meron tayong matinong industrial policy, ano? So, yun yung this data na nakita ko to, it's very alarming kasi makikita mo talaga na pawala na yung manufacturing mo eh. Pawala na eh, kita mo from 25% nasa 17% na lang siya and lower, no? So yes. Indicator siya, Prof. Batu, ng yung competitiveness natin, 'di ba? Bumababa na talaga. Hindi tayo makakompete. Kasi ang competition, kasi ganito yan, how would you make your country competitive sa foreign investors? So one is yung regulatory environment mo. Kailangan maayos yan. Meron kang tinatawag na certainty dun sa regulations. Kumbaga, ibig sabihin, stable yung government, hindi pa bago-bago yung regulation, hindi ba? Nandiyan na rin yung institutions, graft and corruption, etc. Tsaka yung cost nung regulation. So halimbawa, yung taxes, yung mga fees, yung mga barriers to entry. So yan yun. Ikalawang measure mo dyan para makita mo kung competitive ka is yung halimbawa yung electricity cost. Diba? Kung pababa electricity cost mo at saka labor cost. Sa labor cost, okay tayo doon. In fact, ang reklamo nga, di ba, mababa yung sahod sa atin kasi nga yung labor cost natin mababa. So natatalo tayo doon sa una't ikalawang indicators na na-mention ko, which is yung sa regulatory issues and also in terms of electricity kasi nga sa sa industry kailangan talaga ng kuryente. So at saka meron pa pala yung connectivity, halimbawa yung mga infrastructures, yung mga kalsada. Yan, so medyo pa rin tayo diyan, kulang pa rin tayo. Ito, meron akong idadagdag. Like ito yung ine-explore naming idea ni Dr. Batu, no, na bakit parang ang analog namin na China has a really, really well-developed railway system and India doesn't. Na parang inaano namin na kasi nga, China kasi is industrialization and you need railway. Kasi railways talaga is the backbone of industrialization. Tapos pa i-compare mo naman yung Philippines and Vietnam, ganun din. You know kung ilan ng, mas malaki tayo sa Vietnam ha. Ang railways ng Vietnam, 2,600 kilometers. Alam mo kung ilan sa Pilipinas? Ilan? Ilan? Ang peak natin is 1,100 kilometers. Pero ang operational lang ngayon ay 129.85 kilometers. Wow. Wow. Nakakatuwa naman to. So do you get it? Na parang, kasi talagang railways talaga that's the backbone of industrialization. Kasi you need
it's the most efficient way of transporting goods, people, goods and people. Diba? Kasi tayo, diba, services, diba? Yung call centers, etc. You don't really need a well-developed railway systems in order to have call centers. Kasi people can just buy cars, or they can just ride buses, etc. So it's not really a must compared sa if your country is talagang tinitake mo seriously ang industrialization. Kaya nga ang Europe connected talaga siya by railways because kailangan talaga siya sa industrialization ng Europe noon. So that's how far we are. Can you imagine? Vietnam has 2,100 kilometers. Mas malaki tayo sa Vietnam ng railways, and we only have 129.85 kilometers operational. Kaya tayo doon. Alam mo alam mo ganito kasi yan sa railway, no? Sa India tsaka sa China, ang nangyari kasi sa nakikita ko rin, yung British kasi nagtayo sila ng railway sa India kasi kailangan nilang gawin yun to extract yung mga resources na meron sa India, diba? So they need to build that infrastructure to extract capital and whatever resources. Nung umalis yung British, naiwan nila yung mga railroad tracks na yan. Naiwan nila yan. So there was little incentive for India to invest in railways kasi may existing physical capital na, may existing structures na, no? Hindi kagaya sa China. Sa China, they have to build it from scratch. Kaya mas mahirap yung sa case ng China kasi nga non-existent They have to build it from bottom up. Hindi kagaya sa India na may existing na. Kaya nga nakakapagtaka dyan, meron na silang existing railway, di ba? Pero hindi nila na-improve yun. Hindi nila napaganda. Kakarag-karag pa rin yung mga trend nila. So that's number one. Sa case naman ng Pilipinas, tignan yung Indonesia. Indonesia, kagaya ng Indonesia, ano din sila, pulo-pulo din sila, di ba? Archipelago. Pero may matinong silang railway system. In fact, nung 20 years ago, I've been to Indonesia before, you can take a train from Jakarta going to Surabaya. So from West Java, going to East Java. At saka syempre, diba, ang Java, yan yung pinaka-most populated. Parang Luzon nila yan Napakaraming tao dyan, heavily populated yan. Pero may matinong railway system doon. Sa Indonesia, you can actually go around Java, sa Jakarta, punta ka ng Malang, punta ka ng nalibot ko yan. Pwede mong ikutin yun by rail. At matino yung kanilang railway system, hindi ba? So, dun sa mga naysayers ng railway, sabi nila, Pilipinas kasi pulo-pulo. No, ginawa ng Indonesia yan na sa island nila na merong railway. Kaya pwede rin natin gawin yun sa atin, di ba? Ang kailangan lang talaga is we need investment coming in kasi nga indigenously wala tayong railway technology, wala. So saan natin kukunin yan? So nandiyan ang Japan, nandiyan ang China, di ba? US, wala rin sila niyan. Alam mo ba yung train system ng US? Bulok, Nasakyan ko na yung Amtrak na yan, yung Acela Express na yan. Bulok yung parang tren namin dito sa Canada yan. Pare-pareho mga bulok yung mga tren. So can you imagine the United States bringing this kind of technology sa Pilipinas? Wala silang bullet train. Hindi, alam mo, ang history ng railway sa Pilipinas, nagsimula actually yan. Well, meron nung panahon ng Spanish time. Pero yung United States, nag-build sila ng railways. Yung North, yung sa Luzon. Okay? Alam niyo kung sino mga hinire nila dyan para gumawa ng mga railway? Is it Chinese? Mga Chinese. Mga Chinese, right? Yeah, ganun yung ginawa nila sa US nung binild nila yung mga railway papunta sa Nevada tsaka sa California kasi nga may gold rush, di ba? Chinese din yung mga nagtayo ng mga railroad nila. Chinese yung hinire nila dyan. So ang bottom line yan is, alam mo yun sa China, kasi recently lang nagkaroon ng explosion ng railway networks Pero it accompanied a policy. Kasi nakita ng mga China na ang mga yumayaman lang ng mga cities Beijing, Shanghai, Guangzhou, yung mga nasa coast. So paano naman yung mga nasa inner, yung ibang So kaya ang ginagawa nila niyan, nag-build sila ng napakaraming railways in order na yung mobility ng mga tao. Kaya nga na you can live in another city and then you can work in another city and then you can just travel by railway. So parang ang nila is, kaya nga di ba may kasabihan sila na build the road first
and then prosperity would follow. Kaya dito makikita ka minsan, wala, blanco pa talaga yung, alam mo yung blanco pa talaga yung lugar na parang siguro 2 lang yung nakatira, 3 yung nakatira, ganyan. Tapos magbibuild sila talaga ng railway station, ng train station, ng road, etc. Tapos after 2 years, 3 years, maluloka ka, ay, bakit puro skyscrapers na? Ang dami na, parang, ang dami na nakatira, ang dami ng, yung mayabong na. So they would like to spread the development. And that's a background of the development, transportation. Tayo kasi, actually, may nagsabi sa aking engineer, nakasama ko dati nung unang ko pumunta dito. Sabi niya, actually, Ate Saz, sabi niya ganyan sa akin, actually, Ate Saz, ang ate rin naman kasi talagang policy ng development, we have to be our roads first, service, yung mga utilities, railway station, ganyan. Yun daw talaga ang policy. Sabi ko, ano nangyari? Syempre, uunahin muna yung may mga, may mga butante, yung may mga... Diba? Yari. And that's how everything is, that's how you fuck up everything. Oo. Prof, question. Sure. Paano pag ganyan, yung downward, nakakatakot yung downward trajectory na yun? What if it keeps going down? Diba? How will it affect inflation, prices of goods, diba? Okay. Commodities? Okay, so let's look first sa composition mo ng labor. Kasi makikita mo dyan, each bar, that represents, may mga bar yan, di ba? May mga taong employed dyan, di ba? So kung nababawasan yung bar mo, saan napupunta yung mga tao na nawawalan ng trabaho? So that's a question, di ba? Exactly. So napupunta, ang most likely napupunta sila sa services, di ba? Sa agriculture, bumabalik sila at they end up earning less, no? So in paper makikita mo employed sila but they're earning less than before. So diyan na papasok yung issue ng affordability, diyan na papasok yung issue ng poverty. So merong ganyan. Tsaka yung nabanggit ni Sas kanina ng mga health outcomes kagaya ng infant mortality, tsaka yung pati na rin, sama mo na rin yung lifespan, yung longevity ng tao, di ba? Yung lifespan ng tao. So papasok na rin yan diyan. Isa pa is kawalan to ng ng GDP sa atin, di ba? Kasi nga malaki ang na-generate na GDP ng manufacturing in levels, i-compare mo siya sa agriculture for example. So kung pababa yung iyong pababa yung manufacturing mo as a percentage ng GDP mo, that shows na medyo yung GDP mo is although makikita mo na tumataas, pero yung pagtaas niya kasi is just because of you could attribute to inflation, hindi ba? So dapat titingnan mo rin yung real GDP mo diyan, yung real GDP per person, yun ang titingnan mo diyan, and then isa pa is ang nakakabahala dito rin kasi yung mga minamanufacture sa atin ini-export din natin, di ba? So may impact yan sa exports mo. At pag yan may nag-i-impact sa exports mo, mag-i-impact din yan dun sa iyong currency. Kasi nga pagka nag-export ka, you get foreign currency, binibili yan sa'yo, for example, in dollars. So, may mga dollars na pumapasok, di ba? So, medyo maaapektuhan din yung foreign currency reserves mo, which in turn can affect kung gaano kalakas yung currency mo. Diba? Yung malakas ba or mahina ang peso. So, merong mga ganong dimension yan. Pero ang pinaka-na-alarma ako dito in terms of the consequences is on employment. Kasi nga, ang nangyayari dyan is mawawalan ng trabaho yung mga kababayan natin sa manufacturing kasi nga, pababa ng pababa, parang spaghetti yan, pababa ng pababa. Ang mangyayari niyan is kawawa naman yung mga kababayan natin na dating employed na nawalan sila ng work, na kung saan-saan na lang sila nagtatrabaho ngayon at yung salary nila hindi kasing taas kaysa dati. So, yun. Scary yan. Scary yun. Alam mo, ano pa nito, Dr. Bato, I don't know kung lumabas kasi may mga research si Dr. Bato sa mga OFWs. Actually, itong mga workers ng manufacturing, ayan din yung karamihang nagiging OFWs. Totoo yan. Yung mga nawawalan ng trabaho dyan. Yung mga nagtrabaho sa pabrika, tapos may pabrika sa ibang bansa. So, syempre, may experience ka, marketable ka sa Yeah. Lalo na ang karamihan ng destination yan, Taiwan and Korea na manufacturing. Or baka soon,
Baka soon yan sa Vietnam na and Bangladesh. Can you imagine? We're gonna be sending OFWs to Bangladesh. Baka naman yung mga trolls na Vietnamese, no? Yan sila na rin yun, ano? Yung mga na-lay off sa manufacturing. Sila napunta sila sa comment section. Pero I remember noon, meron kaming kapitbahay, ang ginagawa niya, pero ano pa to, 90s pa to, siguro ganun pa rin yung patakaran ngayon. Ang ginagawa nila, nag-1 year sila na experience sa factory sa Pilipinas. And then after 1 year, lilipad sila ng Taiwan para doon magtrabaho kasi they just need an experience sa sa factory. So, di tayo makasurvive. Ano daw? Pakibasa nga. Di tayo wala na kasi tayong manufacturing sector. Sabi dito, di tayo makaka-survive kung puro services sector lang ang sources natin. Dapat hindi tayo makaka-survive kung wala tayong agriculture. Kasi you need to feed your people. Hindi ba? So, kung makikita mo yung growth ng agriculture natin has been very, kumbaga, 0.2% negative pa nga minsan. Pakita nga yung dyan. Philippines Agriculture Value Added % of GDP. Meron yan. Dito. Grabe yung pati agricultural, coming from an agricultural country. Pero yung ganyan, Prof, kasi sa probinsya, may may crops tayo eh. So is it yung transportation to Manila, 'di ba? Kasi 'di ba? In as much as yan, kulang, meron naman nagpo-post, damakmak daw yung kamatis sa kanila, napapanis lang, so tinatapon lang nila ngayon. Di ba nga ang issue kasi diyan, meron tayong tinatawag na high value crops. So may percentage of GDP. Ayan, tingnan natin. Makita yun, lalagpasan mo na agriculture, forestry. Ito. Yan, sige. Paki-click po. And then gawin mo 25 years para makita natin. Ayan, no? So decline. Kumbaga stable. Diba? And then it's declining. Diba? Paatras. Oo. So may mga may mga story yan kung bakit nagkakaganyan. Ano nangyari, Dr. Bato? Kasi if you see, nagkaroon siya ng steep decline from 2000, 14? 12? Or from 2010. So 2010, di ba? 2011? Okay, marami kang dapat tingnan dyan sa kasi ano ba ang agriculture natin? So, kasi nga tayo napapalibutan ng tubig, kasali din dyan ng fisheries, di ba? So, may fisheries element yan. Meron yung forestry element, at meron syempre yung sa agriculture talaga yung nagtatanim ka, yung crops, dapat tingnan mo rin to from the perspective of land use policy. Saan napupunta yung land, kasi nga kailangan mo yung land to grow crops. So kung yung land, yes, kung yung land mo nababawasan, so yun, nababawasan yung land. And then ikalawa is sa fisheries naman, yung mga traditional fishing grounds mo, within the country is nababawasan na kasi meron din climate change eh. So nakaka-apekto yan dun sa yield mo yung pag-harvest mo ng fisheries sector mo, Kumbaga yung mga dating fishery grounds dati, marami kang makukuhang isda. Ang trend ngayon is wala na doon yung mga isda or kokonti na lang yung nahuhuli mong isda. So that's another, another issue dyan is yung mga farmers mo is nababawasan. Kasi nga, ang farming kasi, sa kaso ng Pilipinas, that is a family affair, di ba? So you've been farming the same land for generations, inaasahan mo na yung mga susunod na generation na magiging farmer din sila. The issue is, yung marami sa kanila ayaw na mag-farming, yung mga kabataan, kasi nakita nila na yung mga parents nila nahihirapan, mababaon sa utang. So ang tendency is magma-migrate sila sa mga cities and then ayaw na nila mag-farm. So what ends up happening is yung mga dating farmlands, natitenga lang sila or binenta na ng mga farmers na develop na, naging ibang use na yung mga land na yon, nabawasan yung output mo ng agriculture. So kaya nangyayari sa atin is nag-i-import na lang tayo, hindi ba? Hindi na tayo kagaya noon na we are growing our own food. Kasi nga nakita natin nagkakaroon na ng decline sa value added mo sa agriculture. So what happens is, we just import yung mga kinakain natin. And ang nakakalungkot dyan, nabanggit mo, Coach, yung sa case nga ng mga kamatis, yung mga kalabasa, ng mga nabubulok lang, that is a result of gaps sa supply chain natin. May kakulangan dun sa infrastructure para madala
yung mga fruits and vegetables na yan, yung mga agricultural commodities na yan sa mga big cities para mapakinabangan. Ano? So may issue din ng cold storage, di ba? Kasi nga yung mga cold storage natin kulang. Meron ding issue dun sa mga kalsada na, alam mo yun, yung mga farm-to-market roads na nabanggit nga ni Sas noon, no? Na may kulang pa rin. Ano? In fact, 49% pa ang kulang, di ba? Kasi nga ang nabuo lang nila, 51%. So may kalahati pa halos na kulang. So, yan ay simptomas of a bigger problem, which is marami pang kailangan gawin. Lack of planning. Lack of planning. Kasi, my God naman, Dr. Bato, it doesn't take a rocket scientist to know na agriculture is important for your survival as a nation. So, dapat unahin mo yung farm-to-market road. Just me, you Lord. Parang kailan pa nag-launch yung Farm to Market Road? Time ni GMA. Pagkatapos... Panahon pa ni Quezon yan, girl. Manuel L. Quezon. Yung 100, Yes! 1,000 kilometers? No, yung 107,000 kilometers, yun yung required. Ngayon, all the previous administrations before BBM, ang nagawa na is 64,000. Parang 67,000 kilometers. Ibig sabihin ng previous administrations, all the presidents before BBM. Before BBM. Tapos nasa 51 pa. Parang sobrang bagal. Ano ba? Ang tagal. Hindi kasi mahal eh. Mahal lang. Mahal. Ang problema kasi is, ano talaga siya, it's a symptom of lack of planning, lack of political will, lack of a lot of things. Siyempre, no, hindi ka na magpa-farm to market road kung ikaw ay landlord. Kasi gusto mo mamatay na yung agriculture para maibenta mo na yung lupa for something else. Gaano kalaki yung dinagdag ng Congress? Was it 450 billion yung additional na, kumbaga, yung unprogrammed funds? Gaano karaming kilometers of roads ang pwede mong magawa out of that 450 or so billion na unprogrammed funds, di ba? Dr. Bato, ang Mindanao Railway ay 80, very generous na ako nito, 80 billion lang. Ano na yun ha? Yun sa the entire na yun, kumbaga yung Mindanao. Project yung cost, Mindanao, ito project cost. 80 billion. Kaya nga, so ang nabanggit ko nga yan sa SMNI interview ko nung isang araw. Sabi ko yung kagaya yung 450 billion na yan, ang ginagawa nila diyan, pinatatayo nila ng mga projects gaya ng mga waiting shed, mga covered basketball court, 'di ba? Tapos ilalagay nila yung mga pangalan nila doon. Pangalan nila. Yes, kasi maaalala ng tao 'yon. Pero yung mga kalsada na kinakailangan, yung mga farm to market roads na yan, hanggang ngayon kulang pa rin. 'Di ba? Kasi nga we live in a clientelistic captured democracy. Yan ang kaso sa Pilipinas. Tatayo ka ng waiting shed, lalagay mo doon, pinatayo ni Congressman so-and-so, ni ganito. So maalala ng tao, nag-aantay ka ng jeep, makita mo, oo, si Congressman, hindi ako nabasa sa ulan, habang nag-aantay ako ng jeep. Maalala mo nga naman, di ba? Or naglalaro ka ng basketball o tumambay ka sa labas, makita mo yung pangalan ni Congressman nandun sa basketballan, di ba? So ganun yung mindset kasi natin eh. Imbis na isipin din natin na kumbaga sayang naman yung kamatis na nabulok lang dahil walang kalsada, walang cold storage, di ba? Sayang naman yung cabbage, di ba? Na mga kalabasa na nabulok lang doon. Sana naipakain man lang sa mga kababayan natin na hihirap, di ba? Yung mga 4-piece, pwede mo silang bigyan ng yung imbis na pera, bigyan mo na rin sila ng mga gulay, para kagaya ng pandemic, di ba? May mga LGUs na namigay talaga ng gulay, isda at manok, di ba, sa mga tao. So sayang talaga, nasayang, napakaraming missed opportunities na nasayang dyan. Yeah. Medyo pag nakikita mo talaga yung graph tsaka yung numbers, parang mas nakakabahala eh. Parang mas nakakahasa. Ako yung economic planning advisor ng president, yan ang mga pakikita ko sa kanya. Sasabihin ko, Mr. President, look, this is the current situation. Hindi may tinatawag tayo sa English diyan ano yung rose-colored glasses ba yun, or pink or rose glasses, parang hindi yan. Pakikita mo is what is really going on, di ba? And I don't know if the administration is aware of this, na makikita itong mga data na to, kasi I've been observing this for a long time, di ba? So and now is the time na kumilos para ma-prevent
yung further decline no ng mga indicators na to, no? Kasi nga in paper makita mo nga naman nag-grow. Yung lagi pinapakita nila fastest growing economy in the region. But anong klaseng growth ba 'yan? Hindi ba? So nag-grow nga yung economy mo pero yung manufacturing mo pabagsak. Nag-grow ka nga, your agriculture sector is on a decline. Hindi ba? So yung growth na yan parang parang hollow. Hollow yung growth. Hangin. Kumbaga, it's all air. Hindi ba? Walang substance. Puro form lang. Puro form, no substance yung ganun yung growth natin. So which is really unfortunate. So sana naman tong si Secretary Recto mabigyan ng proper advice din ng ating president about this. Sana, pero nakakagulat nga at nakakabahala. Wala pala tayong industrial plan, wala tayong forward agricultural planning. We don't have railways. So wala tayong railways, pero marami tayong villages, marami tayong tinatayong subdivision. Yan. Marami tayong condominiums, marami tayong condominiums, yan. Oy, pero sa mga condo okay, makikita mo yung mga condo, sino yung mga bumibili? OFWs. Mga foreigners sa OFWs. Ang dami kong mga kaibigan dito. May mga condo sa malapit sa Mall of Asia. This is anecdotal, di ba? Kasi nga yung mga OFWs, sila yung may purchasing power, di ba? Pero ang issue din dito is yung land conversion. Kasi napakaraming mga land na nawala na yung agricultural use nila. Nawala na. Kaya makikita mo agriculture's declining na in terms of shares. Kasi nga, yung land na nauubos na. At hindi lang yun, climate change din kasi is an issue din talaga. Lalo na sa Pilipinas. Yung mga typhoons natin nagiging mas malakas na at nagiging mas frequent. Tapos yung mga droughts nagiging prolonged, di ba? Yung tubig dagat umiinit na, yung mga isda na dating nandun nawawala na. So, merong ganung merong ganun ding issue na dapat tingnan natin. So parang we're just really threading this thin line na we're just really relying on the service sector. Yan, OFWs, yung mga BPOs. So pag yan ang medyo tumagilid, tagilid tayong lahat. Yan. Alam mo, precarious din yan kasi sa OFW. Kasi unang-una, you're relying on other countries allowing Filipinos to come in and work. Yeah. Di ba? What if, for example, nainis sa atin yung mga bansa na yan? Sabi nila, hindi ka na namin kayo bawal na mga, kagaya nangyari sa Middle East, di ba? May mga countries dyan na nainis sa atin, hindi na nagpapasok. O yung Kuwait, di ba? Naging issue yan. Hindi na nagpapasok, di ba? So, mahirap din yung maging reliant tayo sa ibang bansa kasi nga, may risk din yun na kagaya niya, may political risk involved dyan. Kaya nga, ang dapat talaga dyan is, imbis na magtrabaho sa ibang bansa, ma-generate yung mga ganyang trabaho sa atin. Para hindi na sila lumalis, di ba? But that requires a lot of political will. Yeah, ang hirap nito i-solve. I really don't think na hindi talaga angkop ang political system natin to solve the problems of the Philippines. 6 years, naku. Wala talagang ma-achieve yan. Naka-mute ka, girl. Naka-mute si Joey. Unmute no. Joey. Naka-mute pala ako. To be fair, kahit si BBM, hindi niya, I don't think he can really put a dent dun sa problem na, di ba, yung kumbaga parang, not unless talaga maging super, super aggressive talaga siya in kaso nga lang, hindi niya kayang i-solve to within his administration kasi nga may cultural aspect yung may system problem, part of the problem is brought by the system, ganun. So to be fair sa kanya, hindi naman niya rin talaga to masosolve, but I think mag-take off ka dun sa sinasabi ni Prof. Batu na wag mong lagyan ng stick dun sa i-formulate natin yung intindihin natin yung problema. Intindihin muna natin yung problema so that we can clearly formulate a solution wherein this administration and the future leadership would also be
on the same page dun sa pagsosolve. Para nagpa-pile up yung solution. Hindi lang yung problema yung nagpa-pile up. Diba? Alam mo, Joey, I think among all the presidents post-EDSA, it is, in terms of political capital, I think it is BBM who is more poised to do drastic changes. No, parang na. Pwede nga siya parang quote-unquote dictatorship because of majority rule. Kasi talagang, he was elected by majority. He can more than Duterte, he can ask Congress, give me emergency power to resolve the transportation problem of the Philippines. Kasi he is poised to do that. My God, you have 56% voters. You can actually do a lot of things, wonderful things with that political capital. Kaya nga sabi ko, Nick, parang sayang yung 56%. I doubt kung mangyayari yan, Sas. Kasi yung makikita mo yung attitude ng leadership is non-confrontational. Kasi pagka kinuha mo yung mantle of powers na yan, ang mangyayari niyan kasi is marami kang babanggain kung yung leader natin ayaw makipagbanggaan, hindi ba? So kahit na you have the sufficient political capital, pero reluctant ka na gamitin yan because of the attitude na ayaw mo makipag-away, yun na nga, nabanggit nga natin na sayang yung it's a wasted opportunity. Hindi ba? Well, nakikipagbangaan sa China, mali. Pero sana nga mag-lead sa industrialization yan, mas mababang singil na kuryente, railway system sa Pilipinas. Okay lang, go lang, no? Kung yan lang sa tingin nyo yun nga na, my God, with ako, parang, yun ang kulang kay Duterte. If Duterte was elected by a 56%, I die. Kung naging nga siya, kaso sinunog kasi ni PBBM yung political capital niya on things that do not really bring forth results, 'di ba? Hindi doon niya pinagsusunog yung political capital niya. I don't know if things will turn around after this, pero pag hindi niya titingnan yung kasi paano ba tayo magiging... Palit nga siya ng palit ng tao di ba? Naku, yung mga taong dapat palitan, hindi naman pinapalitan. Palit siya ng palit ng tao. Napapansin ko like, may bago na naman. May pinalitan na naman. Si Secretary Recto, medyo mahirap din yung sitwasyon niya kasi kung may political plan siya, he will not make unpopular decisions kasi baka maka-apekto rin kay Vilma. Diba? So, konektado silang dalawa, mag-asawa yan diba? So, kung Vilma has political plans in the future, then the husband will not put private jet. Yeah, kumbaga star for all seasons na, diba? So, hindi siya gagawa ng mga programa na that would look bad, politically. Kaya, mahirap din yung sitwasyon niya. And then nakikita ko rin dito, baka nga magpalit uli ng Finance Secretary kasi kung tatakboy ng 2025, hindi ba? So magpapalit ka na naman ng Finance Secretary. Ayan, magandang datos yan sa child mortality rate. Kita mo, China is way below than the Philippines. Pero makita mo, in 1970, mas mataas ang China, right? Yeah. 1970, 1970. Joey. That is a very good indicator, Sasa. Kasi, hindi, yung isa pa. Yung sa dulo ng China, 1969, 11.9% yung China, 8.4% yung Pilipinas. And then nag-cross yan. Una sila nag-cross was 1975. 75. Halos dyan time, nag-cross na yan. And then makikita mo ngayon, 2022 is we're now at 2021, 2.6.7 na lang ang China. 0.7 na lang China. 0.7 na lang ang China, 2.6 Philippines. So you can see how fast the development is, di ba? So, try mo, tanggalin mo nga yung China. You can go to edit countries, Joey. Edit country dadagdag mo dyan, Sas? Tapos tanggalin mo yung China. Tapos ilagay mo yung Vietnam. Yeah, sa baba.
Hindi, search lang, girl. There's a V. You can go to V. Okay. Yeah, mas mabilis nga naman. VI. Wala yata, Sas. Ay, there it is. Okay. Ayan. Okay na yan? Click X. Yeah. Okay. Ayan. Oh, see? Ay! Mas better siya, oh. Pero mas better siya in... Vietnam has always been better. Oo, Vietnam has always been better than us. Diba? Do you see how... Oh? Partida, Vietnam War pa yun, ha? Oo nga eh. Diyan yun. Saklaw pa nung datos na yan yung Vietnam War, di ba? Oh. No? So meron kang there is a problem in organizational problem to, no? Dr. Bato. Saka healthcare yan eh. Healthcare sector kasi yan eh. Kasi ganito yan, bakit pa nagkakaroon ng child mortality? Nung pinagbubuntis ng nanay, hindi nakakakain ng sapat, hindi masustansya yung nakakain. Nung pinanganak si baby, walang mga bakuna, hindi natingnan ng doktor. Kumbaga, it's a function din ng healthcare system mo, which in turn is a function of state capacity. Hindi ba? So, makikita natin na based sa child mortality, mas matatagos, mas malakas ang state capacity ng Vietnam based on this indicator. Hindi ba? Yun yung nakakaloka na parang, hala, tinan mo pa, i-compare mo pa siya sa ibang, ASEAN countries. Tinan mo Indonesia. Actually, Indonesia magandang i-compare. Edit countries. Tagalin mo muna yung Vietnam para makita mo talaga siya. Yeah, Indonesia. Ayan, Indonesia. Yan, Indonesia. Oh, see? Okay. So, Indonesia... Kasi level tayo sa kanya recently. Humabol na siya. Humabol na. Oo. And in fact, based on this trend, kung let's say, advance pa tayo 2030, mas based on this trend, mas lalagpasan pa ng Indonesia. Bababa pa lalo yung Indonesia. Tayo parang stagnant lang. Pero tingnan mo yung steep decline nung sa Indonesia. Ibig sabihin, ganun kabilis yung development nila. Alam mo yun? They never look back, no? They never look back. Kasi tayo tama si Dr. Bat, if you're gonna look at our data, napaka-stagnant. Wala ka makikitang steep. Hindi siya steep. Hindi siya parang para tayong we would like to take our time. Parang ganun yung graph. Oo, kasi tingnan mo, Parang yung natural course lang ng pag-decline. Yun lang yung niya. Yun lang yung pero makikita mo yung 1950s, Joey, child mortality was really worse talaga. It was like more than 25%. So mahigit sa isa sa 4 na sanggol ay namamatay bago mag-reach ng age of 5. Hindi ba? Sa Indonesia yan, ha? Pero makita mo ngayon, 5% na lang siya, no? So makita mo very very tama si Sasa, no? Very yung rate of change niya is talagang dramatic o drastic yung pag-decline. Hindi kagaya sa atin makikita mo slow. Sa atin slow. Filipino time. Bakit? Tingnan natin Thailand. Ayan, sige, Joey. Tingnan nga natin yung Thailand. Isa pang maganda yan. Kita mo? Grabe rin sila, Oo, pero napag-iwanan tayo noong 1970s, no? Doon nag-cross. Kita mo, nag-cross siya noong 1974. Nag-cross siya 1974. Alam mo, Sas, itong discussion natin, this reminds me of my economic development class, pag nagle-lecture. Ito yung mga pinapakita ko sa mga students. Yeah. Pakita mo yung Bangladesh daw. Bangladesh, that is another interesting country. Tanggalin mo. Actually, hindi pa humahabol yung Bangladesh, pero malapit niya na tayong malagpasan. Okay. Nag-abot na tayo? I'm so sorry. Sorry. Sorry, nag-abot na. Tumikit na. 0.1 na lang ang pagitan natin. Oo. 2.7, 2.6. Can you see? Look at the development of Bangladesh, Malupit din yung nila, yung steep din yung from 34.5, At pa yan, magbabago pa yan kasi magkakaroon sila ng power plant operational this year. So that would still change drastically.
At can you imagine, Bangladesh din, ano rin to meron din tong gera, civil war. Oo. Noong anong kanilang yung War of Liberation nila from, di ba? I think 1970s, Dr. Pat. Ano yan dati? East Pakistan tawag sa kanila, di ba? Pero makita mo yung decline talaga, it's talagang mabilis yung pagbaba, Hindi kagaya sa atin, mabagal yung pagbaba. So mas matindi yung case sa Bangladesh, Prof, kasi 34% yung kanina yung sa Indonesia tsaka sa 25. 25 ganun lang eh. Sa Bangladesh, isa sa 3. Mahigit isa sa 3 bata na pinanganak sa Bangladesh noong 1950 mamamatay within 5 years. Hindi ba? Correct. So may crisis na tayo ngayon, Dr. Bato, kasi nga 'di ba? Alam mo, Joey, yung nire-raise ko noon na meron tayong emergency na yung mga kinakain na may survey, 100,000 yung population ng survey, ay yung sample ng survey na karamihan doon hindi na sila nakakakain ng nutritious food, and then they are in danger of stunted growth. Last year lang ata yung balita na yun na nagkaroon ng emergency ganung na parang lagot ka, that's gonna be your future population na hindi na napakain ng maayos ng nung formative years nila. So that's gonna be the quality of your society, coach. Lalaking patay tayo dyan. Lalaking bobo. Kasi hindi na nourish nung time na dapat well nourished siya eh. Kinakain na lang daw pagpag. Diba? So yung mga pagpag, yung mga kung ano na lang ang kinakain, Tapos Prof, actually, kung hindi lang pagpag. makakakain. Yung kasi mura kasi yung chichirya eh. Oo, pansit canton, ganun, yung noodles, yung processed food na lang. Processed food ang kakainin. I mean, Iba nga sa mga mahihirap na communities, makikita mo sa mga documentaries, So, pinagkakasya nila yung instant noodle na magkano lang ba yung isang pakete ng instant noodle? Mga 15 pesos, parang ganun. Pagkakasyahin nila yun sa family of 5, di ba? May sabaw-sabaw lang, tapos konting kanin. So, puro carbohydrates lang yun, salt, walang protina, walang vitamins, di ba? So, kaya no wonder stunted yung growth ng mga bata. Mahirap pa naman ang do not feed your children in their formative years ng processed food kasi look at the United States na nung dumadami yung processed food, tumataas yung autism, di ba? Yung yung mga batang born na nasa autism spectrum. Oo, kasi nga talagang it will really mess the brain development ng children. Kaya nga sabi ko, oh my God, what kind of society we're gonna be in 20 years, Joey? Na parang, Mare, ano ba itong mga batang ito? Hindi na alam kung anong ABCD. puro processed food tsaka sugar. Pero may question ako, Dr. Bato, yung sa trend na guys, if we see infant mortality rate, kasama rin ba, fina-factor in din ba dito yung, what do you call this, people who don't want to have children anymore because of their economic status? Yung para yun, ang hirap magkaroon ng anak, so hindi na lang sila mag-aanak. Actually, sa case kasi ng Pilipinas, hindi, based sa pag-aaral ng mga sociologists ito, hindi na masyado nag-a-apply ang issue na yun kasi nga ang kultura kasi lalo na sa mga mahihirap na communities is they treat children as forms of investments. So halimbawa may anak kang 5, no? Tapos mahirap kayo, may anak kang 5. Ang hope doon is isa doon ay magiging maayos at maiaahon niya sa kahirapan yung mga iba niyang mga kapatid. Di ba? So yun yung goal. Kaya nga makikita mo sa mga mahihirap na mga communities, yung kanilang fertility rates ay napakataas, no? Napakarami nilang mga mag-anak kasi nga kahit na mahirap ang buhay, umaasa sila na merong isa dun sa anak nila na magiging successful. Magtatagumpay. Ngayon yung issue na yun about, the cost of childcare, that is more common in developed countries, kagaya halimbawa sa West, sa America, sa Canada, na ang issue dyan is, hindi na kami mag-aanak kasi napakataas ng cost of raising children, hindi ba? Pero sa case ng Pilipinas at sa mga Bangladesh, mga mahirap na bansa na napakataas ng fertility rates, iba ang cultural dynamic doon kasi nga they treat children
as forms of investments. So yun yung school of thought na meron tayo tungkol dyan. No, kanami, no? Mahirap na buhay pero maganak pa rin tayo. Ahon sa kahirapan project. Yung totoo yan. Ito anecdotal, meron akong kilala, na ilan yung anak niya, 6. 2 doon ay naging seafarers, 2. And yung iba, hindi na sa bahay lang tambay, umaasa sila sa mga remittances ng 2 seafarer, Mantakin mo, yung bahay nila ngayon, may aircon, mayroon na silang sariling sasakyan. Samantalang 20, 30 years ago, hindi naman sila ganun kayaman, mahirap lang sila. Pero ngayon, makikita mo, masenso na. Bakit? Kasi nag-anak sila na nag-anak. 2 doon, naging seafarer, naging OFW, nakakatulong na sa family. So meron ganung meron ganung mentality kaya nagkakaganyan. Totoo. Ayun. Well, anyway, ayan yung news na sinend ko sa iyo. Para meron tayong data. Okay, wait lang. Ayan, oo. Kailan to? Nung last year, September lang. Ang taas 26.7%. Damn. Stunted. Kasi ang stunting, irreversible yan eh. Oo. Ang kasi, may cultural problem rin kasi, Prof, dahil ako, isa sa mga kinabubisitan ko pag nanonood ng television, I remember there was this documentary. Umakyat siya ng bundok, tapos feature niya yung buhay ng mag-ama na nasa bundok. Na yung tatay, marami siyang tanim sa bundok. May kamote, may malunggay, may papaya, may ganyan-ganyan. So everyday, ang kinakain nila, yung inani ng tatay niya sa bundok. Pagkatapos, the way it was presented in the media, yung parang napaka-miserable ng buhay nila. Yung parang, kawawa naman po kayo kasi nandito kayo sa bundok tapos kinakain ninyo mga... Sa isip ko, sabi ko parang, my God, they're living the life! They're eating fresh fruits, fresh vegetables, ganyan. Pagkatapos, parang pa yung binaba pa sa bundok, dinala sa Jollibee, yung mga ganyan, para ma-experience. Jollibee? Jollibee? Are you Yun daw ang tamang pag-asenso, Joey. Naka-fast food ka. Diba, coach? Parang, pero sa ibang bansa, it's the total reverse. When you're self-sustaining, you're doing it right. That's the diba? That's the na ngayon eh. That's the movement now eh na ang dapat ang maging mindset mo. Ganun yung mga aktivista ngayon sa US sa ibang bansa eh. Yung you eat what you you make. Oo. Diba, you grow your crops. Ang mga bata, ang napansin ko doon, talaga ang training nila. Kasi simple lang kasi ang pagkain sa sa Netherlands eh. As in, sobrang simple. As in hindi siya pang Pilipinong simple. Ano mo yun? Pero, ang mga nakalagay dyan, kailangan parating may fresh fruits, merong fresh bread, merong milk, talagang staple yung glass of milk, tapos vegetables. Kaya yung mga bata doon, kumakain talaga sila ng vegetables. Yung brother-in-law ko sa aking sister. Alam mo yung mga anak nila habang lumalaki, as in, alam mo yung gustong-gusto nila kumakain sila kasi sa Netherlands kasi yung mga groceries, meron silang yung mga cherry tomatoes. Mm-hmm. So makikita mo sila, may hawak-hawak na na kumakain, pinapapak lang talaga nila yung cherry tomatoes, tapos yung mga cut na cucumber, kaya yun lang talaga ang pinapapak nila, yun yung mas gusto nilang papakin, kaysa yung mga sugary food. Mm-hmm. Alam mo, Joey, yung documentary na yan na nabanggit mo, that shows colonial mentality rin eh. Kasi yung konsepto ng fast food, ang nag-introduce niyan sa atin, mga Amerikano, di ba? Sa kanila naman nagmula yung konsepto ng fast food na yan eh. At anong nag-introduce niyan sa kanila, pati dito rin sa amin, is na
ang obesity dito ay napakataas, no? Ang issue diyan mga diabetes, nandiyan na yung heart issues, health issues talaga because of the kind of foods that people eat. Puro processed na eh. So kaya tama si Sasa, there's a movement towards going back to healthy eating, eating what you grow, 'di ba? So kung meron kang maliit na plot sa backyard mo, people are being encouraged to plant, tomatoes, etc. Para doon ka na kumain. And then less meat din kasi, more towards fresh fruits and vegetables. So may ganung trend. In fact, we can learn a lot from Japan. Japan, isa yan sa mga bansa na napaka-healthy ng kinakain ng mga tao. Fresh fish, vegetables, etc. And makikita mo yung longevity ng Japanese. Isa yan sa mga bansa na napakahaba ng lifespan ng mga tao. In fact, ito nga isang island dyan sa Japan, napanood ko isang documentary na yung mga tao dun sa island na yun, ang haba ng buhay. Mga mahigit centenarian sila dun sa island na yun, 102 years old. And then tinanong, ano ba yung kinakain nyo? So, kumakain lang sila ng fresh fish, walang process, walang nothing. Puro lang sila, yung soups, Meron man pampalasa, salt lang, that's it. Pero wala talagang process. So, ang issue sa atin, we're being introduced sa mga konsepto ng galing sa Amerika ng processed food. And it's really bad, and yung perception, Prof, sorry Prof, yung perception kasi na parang pag kumakain ka kasi ng mga gano'n, ng mga tinanim mo, poor ka. Yung merong ganung merong ganung stigma, may stigma. Oo, may stigma na parang, parang ano ba ito? Ito yung tinuturo ng ito. Tinan mo di ba may kasabihan tayo, Joey? May kasabihan tayo na magtanim ka na lang ng kamote. Di ba may ganyan kasabihan? That is actually bad. Kasi nga, magtanim ka ng kamote, actually that's very healthy. Yung root crop tsaka yung alpos. Di ba remember ang natin sa San Pedro, meron tayong talagang kamote fries no sa San Beda. Sa San Beda, di ba? Nung kamote fries. Ewan ko kung meron pa rin ngayon. Hindi, di ba dun sa canteen natin, meron talaga siyang kamote fries. Tapos, syempre, kinakain mo siya, kasi masarap talaga yung kamote fries. Pero pag pumunta ka ng ibang bansa ngayon, ang mahal-mahal ng kamote fries. Alam mo, nabanggit mo yung kamote fries, naalala ko si Mang Ader, kung naalala mo si Mang Ader. Siya nagtatakal ng fries doon, yung kamote fries nung araw. At tama ka, napakasarap doon. Tsaka healthy nga kasi, lalo-lalo na yung talbos. Yung talbos ng kamote. Kaya nga, nakakalungkot yung sinasabi nila, kung ganyan ka na lang, magtanim ka na lang ng kamote, di ba? So, nagkakaroon ng stigma towards these kinds of activities, towards this kind of lifestyle, tanim ka na lang ng kamote. Kasi nga, it creates this bad connotation, which in fact is wrong. Kasi nga, yung ganyang klaseng lifestyle, yan ang kailangan natin ngayon. Pero it goes back, Dr. Batu, kaya hindi kumakain ng maraming fresh fruits and vegetables ang mga Pilipino ay dahil sa kalagayan ng ating agriculture. Exactly, Kailangan mo ng fruits and vegetables, wala kang mapagtamnan kasi nga na-convert na yung lupa. Or meron namang mga fruits and vegetables, nabubulok na kasi nga nabubulok, hindi naman ma-travel. Kulang yung farm-to-market roads natin, So, ano nangyayari? Mag-import ka na lang. So, nag-import ka, processed food na yon, di ba? Yung mga ibang in-import mo. Or, mag-fast food ka na lang, again, it's processed, di ba? So, ewan ko kaya makikita mo yung ating child mortality, ganun pa rin. mabagal yung pagbaba niya. Ayun. Maraming salamat. Yung mga oils nyo, naglalabasan na yung mga oils. Oo nga, yung mga oils. Ito na ang sagot sa kahirapan ng Pilipinas, ang mga oil namin sa mukha. Ako matagal na akong oily. Makitablan talaga yung ulo ko ever since. Ipapanggasolina natin to para sa pundasyon ng industrialization. Kami naman dito, wala kaming pasok pala, by the way, kasi pangkasalukuyan pong kami binabayo ng snowstorm. At gano'n. Yes, walang pasok. All levels, walang pasok. So, kaya pala. Kaya dito lang tayo ngayon at nakita ko yung live ninyo at sabi ko, makakudangan ng content. Thank you for joining, Prof. Batu. Pero kailangan na namin mag-end kasi 4.5 hours na kaming naka-live.
Magdadambana na yung simbahan namin dito. Mag-alas 6 na pala. Pero, Joey, so nice to see you. Sas, so nice to see you again. Dr. Batu, pleasure to meet you. I learned a lot. Thank you so much. Thank you so much. I learned a lot. Okay, thank you so much. Coach. Hanapin kita sa Facebook. May page ka ba sa Facebook, Dr. Batu? Ayan, Dr. sa FB. May Dr. Batu sa FB. At saka meron din akong LinkedIn. Hanapin mo na lang. Ayan, sige. Para pagka kita nyo, kaya hindi na ako nanonood ng balita Mikey, nanonood na lang ako ng live nyo para kung gusto kong matuto. Okay? Okay, bye-bye. Last, ayan yan, ang kinabubuisitan ko. Mga tao sa province namin sa Catanduanes, hindi na nagtatanim ng root crops dahil dyan sa 4-piece. Oy, maganda itapik natin next time yung 4-piece. Magandang topic yan. Ayan, panonorin ko yan. Ay, tama. Oo. Sige. Sige. Okay, okay na. Bye, everyone. Bye, everyone.